mga, ngayon nga bawat bukas mo ng Facebook mo, may mga nawawala. Bata, matanda, lalaki, babae, lola, lolo, nawawala. Ano ibig sabihin yan? Yung ama na nga mismo ang nagsabi, nung nabubuhay pa si Apo Marcos, siya mismo ang nagsasabi na yung yaman nila ay para sa mga mamayang mahihirap na Pilipino at para sa ating bansa. That is called universal wealth. Hindi dapat yan yaman nyo lang. Yaman ng buong Pilipinas yan. Hindi yan inyong pag-aari. Pag-aari yan ng mga mamayang Pilipino. Siya mismo nagsabi, si Apo Marcos mismo nagsabi na yung mga yaman nila ay para sa pagpapaunlad ng ating bansa at mamamayan. Hindi yan dapat pansarili. Pangbayan yan. Kaya hindi dapat naikilamanan yan. Ay, lalo na gold reserve po yun eh. Oo, gold reserve yan eh. Diyan mo makikita na ang isang bansang malaya ay mayroong reservadong ginto. Yan yung assurance natin na meron tayong katatagan sa ekonomiya natin. Kapag yan naubos, nawala, ano pa ang ano ng bansa natin? Ano pa pinangahawakan natin? Sir, diba ito po yung unang pagkakataon na nakasama kayo sa Friday group dito sa It's a Shrine? Dito sa Friday. Ako. Actually, kahit wala ako dito, ang puso at aking isipan ay para sa bayan at mamamayan. Actually, itong nangyayari sa ating bansa, hindi ito sa pinapolitika dapat eh. Usapin ito ng mga mamamayang mahihirap na Pilipino. Yan ay pangkalahatang usapin. Hindi yan for political issue. This is an issue of nation and country, peoples. Kaya ako naikisa dito dahil nakikita ko naman talaga na walang tunay na pagbabago sa pamamahala ngayon. Unang-una, sa peace and order. Where is our peace and order in this time? Nasaan? Wala na tayong peace and order. Nakakatakot na ngayon, gumala ng gabi. Wala na tayong security, wala na tayong assurance na magiging payapa tayo sa ating pag-uwi. Dahil bumalik na naman ang mga kulukutoy sa kalsada, sa lansangan. Oh, marami na namang mga naglipa ng mga, ngayon nga bawat bukas mo ng Facebook mo, may mga nawawala. Bata, matanda, lalaki, babae, lola, lolo, nawawala. Ano ibig sabihin yan? Wala na tayong peace and order. Samantalang nung araw, nawala lahat yan. Kahit alas 3 na madaling araw, umuwi ka, payapa ka. Alam mong merong pangulo na nagbibigay ng seguridad sa mga mamayan niya. Ngayon, ano pa? Asan ang seguridad natin? Wala na tayong peace and order. Yan, napaka-importante sa isang bansa yan, ang peace and order. Dahil hindi magkakaroon ng tunay na kaunlaran kung magulo ang isang bansa. Tignan nyo nga, mga politiko ngayon, nagkakagulo, nag-aagawan ng mic, nagmumurahan, naghahamunan ng suntukan. Anong mapapala ng mga mamamayang Pilipino sa ganyang sitwasyon? Dapat ang inuuna ninyo ay ang kahirapan, kung paano masusolusyonan ang paghihirap ng mga mamamayan. Ang mataas na bayarin ng kuryente, ang mataas na bayarin ng tubig, ang mataas na presyo ng bigas, ang mataas na presyo ng mga bilihin. Yan ang dapat na mandato na ginagawa nyo ng solusyon o ginagawa nyo ng batas kung paano mapapababa ang lahat ng yan. Ibalik sa gobyerno, ibalik sa mamamayan yan para magkaroon talaga tayo ng tunay na pag-unlad. Nagbabayad kami ng tax, wala namang pag-aari ang gobyerno, binenta na sa private. Ultimo ang Ninoy International Airport, pag-aari na ng pribado. Oh. Sige nga, sa lahat ng bansa, tayo lang ang private ang airport. Halos lahat yan pag-aari ng gobyerno, kahit saan kang umikot na bansa. Kung anong bansa yon, pag-aari nila ang airport. Dito, pinrivate. Bakit kailangan i-private yan? Taliwas po sa sinasabi nila kapag makabalik daw yung Marcos, ibabalik daw sa gobyerno yung mga lahat, yung tubig, kuryente. Pero wala, putol-putol yan. Kung ginawang private na po at natiling private na, private na. Tingnan nyo ngayon. Bigla na lang tumataas. Walang kalaban-laban ng mahihirap na mamayang Pilipino. Walang public consultation. Walang public information. Bakit nagtaas? Magugulat ka na lang. Pagbayad mo ng kuryente mo, ang taas na. Yung tubig, mataas na. Saan pa? Puro politika kasi. Huwag tayo mamulitika. Intindihin natin ang usapin ng bayan at mamamayan. O ngayon, ang tubig. Ito, real talk. Ang tubig.
Pag lumagpas ka ng minimum, ang minimum amounting of 165 pesos. Pag lumagpas ka ng minimum, 10 cubic meters ang minimum niyan. Pag nag-11 cubic meters ka, automatic doble. Bakit ganun? Bakit ganun ang nangyayari? Dapat kung magkano lang yung per cubic meters, yun lang ang dapat na bayaran namin sa tubig. Pero hindi, magdodoble ang amount. Sobrang pahirap ang nangyayari ngayon. Hindi nila inaharap ang problema ng bayan at mamamayan. Puro sila pamumulitika. Yan ang realidad ngayon. Nakafocus sila kay Ma'am Sara BP Duterte. Bakit? Bakit nila binabanatan si Ma'am BP Sara Duterte? Yan ba, mabubusog ba ang mamamayang Pilipino pag binanatan nila si Sara Duterte, si BP? Wala. Ano mapapala namin dyan sa mga investigasyon ninyo? Meron pa kayong nalalamang impeachment. Kung talagang yan, ina-apply nyo ang impeachment, lahat kayo ma-impeach. Dahil lahat naman kayo may anomalya eh. Oh, yung kay Ma'am BP, paratang pa lang. Pero kinokondemn nyo na. Gusto nyo, impeach na. Isipin nyo muna ang problema ng bayan at mamamayan. Oh, pati yung usapin ng droga, nakalimutan na. Na-divert na kagad. Oh, kumbaga sir, inuna po yung pamumulitika kaysa solusyonan yung mga talagang pangunahing problema ng ating bansa. Yes, yun ang dapat. Kaya nga ako nananawagan. Nananawagan ako sa pamamahalang BBM, sa mga politiko natin ngayon. Sana naman maawa kayo sa mga mamamayang Pilipino. Isipin nyo muna ang mga mandato nyo. Bakit ba kayo tumakbong politiko? Bakit kayo tumakbo? Ano ba mandato ng politiko o ano mandato ng congressman? Ano mandato ng senador? Ano mandato ng presidente? Unahin nyo muna ang problema ng bayan at mamamayan. Yang politika, saka na yan. Malayo pa 2028 para mamulitika kayo. Solusyonan nyo muna ang kahirapan. Kawawa naman ang bayang Pilipinas. Akala namin unity team. Nasaan ang unity team? Nasaan ang pagkakaisa? Binabanatan nyo ang PP. Samantalang kayo, meron din naman kayong mga tinatagong anomalya. Oh. Sige nga, ano sabi sa Biblia? Kung sino ang walang bahid tungo sa inyo, walang bahid na kasalanan, kayo ang unang bumato. Oh. Paawa kayo sa bansang Pilipinas. Mga politiko, unahin nyo muna ang usapin ng bayan at mamamayan. Ben. Thank you. Sir, ano masasabi mo dun sa pinalabas na line-up sa mga senador ni BBM? BBM? Mga line-up po. 100% na yan. Yung mga line-up na kay BBM, walang magagawa yan. 100% na ako dyan. Wala yan. Kasi nga, kung sila may magagawa, bakit sila naka-line up sa walang magagawa? Kung talagang may magagawa kayo, lumayin up kayo dun sa mga politiko na may kayang magawa sa pagpapaunlad ng ating bansa at ng mamamayan.